Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Hallelujah. Tinataas ka po namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, Lord God. Wala po kaming magagawa, Lord, kung wala po kayo, even ang inyong abang lingkod na gagamitin sa oras na ito, Lord God. Patawarin mo po ako, Lord. Saan man po ako nagkakamali, maging sa isip man, salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, or hindi, Lord Jesus. Sa oras na ito, Lord God, hallelujah, lubos po ako nagpapakumbaba, Lord Jesus. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso, isip, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, upang maging karapat-dapat po ako, Lord God, na maituro ang inyong salita, Lord. Unang-una, ako po ang inyong tinuturuan dito, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat sa mga paalala mo, Panginoon. Maging dito sa God is our strength, Lord God. Patuloy po kami na lumalapit sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Gamitin mo po na kami na bilang daluyan ng pagpapala, O Lord Jesus. Wala po kaming magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya let your will be done sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, na ang salita mo ito man ay rebuke, reproof, encouragement, or hallelujah, anuman po, Panginoon, ang gagawin mo sa oras na ito. Gamitin mo lamang po ako na mayroong kahusayan sa pagbahagi ng iyong salita dahil wala po akong magagawa, Lord Jesus, kung wala po kayo. 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob sa inyong abang lingkod. Hallelujah, at ikaw po ang maririnig, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa oras na ito, sa iyong pangalan, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. Nandito na ba ang lahat? Praise God. Salamat po sa ating mahal na Pastor Melper, no? Nandyan po. Ayan. Salamat po and good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. Praise God. Salamat po sa mga 18 sold nandito na po sa loob ng BR. At wala po tayong ibang itinataas dito, mga kapatid, maliban po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Mga kapatid, amen po ba? Katulad ni brother mo kahapon, bumaba siya, mga kapatid, kasi wala daw nag-amen. Ayan. Salamat sa mga nag-heart. Kung hawak nyo naman yung mga cellphone ninyo, pag-response din po kayo. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa atin na buhay pa tayo. Praise God. Maraming mga tao ngayon na hindi na po nagising, no? Pero alam nyo ba, gusto nilang mabuhay. Hallelujah, napaka-bless po natin, buhay na buhay pa tayo. Kaya itong buhay natin, mga kapatid, ipagamit natin ito sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Balikan po natin ang ating key verse, mga kapatid. Ito po sulat ni Apostol Paul para po sa mga taga-Corinthians, mga kapatid, no? Hallelujah. Minsan kasi itong taga-Corinthians, mga kapatid, pabadlong ba? No? Pabadlong kayo. Murag bata ba? Murag isip bata, mga kapatid. Pero salamat naman sa God is our strength. Hindi tayo isip bata. Amen po ba? Amen. Hello? Hindi tayo isip bata, mga kapatid, ha? Okay, sabi dito, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayunmay, sa kahalayan ay mga pakasanggol kayo. Ibig sabihin, doon sa mga wala, yung kahalayan, yung mga gawa ng mga laman, magpakasanggol tayo. Kumbaga, mga kapatid, wala tayong pakialam doon. Dahil hindi natin alam yun. Ang sabi na Apostol Paul, mga kapatid, sabi niya, datapwat, sa pag-iisip kayo'y mga pakatao. Amen? Hallelujah. Tayo po ang pinapangaralan sa oras na ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, ni Apostol Paul, para po ito sa atin, I know nga, siguro lahat tayo dito ay nakabasa na sa Book of Corinthians, mga kapatid. Kung mababasa niyo po ang Book of Corinthians, mga kapatid, pinapaalala po ng ating Panginoon, ni Apostol Paul, doon po sa taga Corinthians. O yun po, mga kapatid, no? Sa mga mananampalataya. Excuse me lang po, sa mga baguhan lang, ang masasabi ko po, ito po'y para sa mananampalataya. Ibig sabihin, pag tayo po'y mananampalataya, hindi tayo madaling matisod. Hindi tayo madaling magtampo. Hindi tayo madaling masaktan. Amen? Kung nasaktan tayo, hangad lang ta sa langit ug mingon ta pasaylo ako Ginoo. Amen? Hallelujah! Kung tunay tayong mananampalataya sa salita ng Panginoon sa oras na ito, ay handa nating tanggapin ang salita na ito. At even ako, mga kapatid, ako po yung una na tinamaan dito. Ayan, tinatamaan po ako. Hallelujah! Sabi dito sa ating binabasa, mga kapatid, hallelujah, brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be as children.
but in understanding the man. Ayan po yung ating topic, mga kapatid. The total Christian. Amen. The total Christian, mga kapatid, God knows our secret thoughts, motives, and intentions. Man will judge us by what we are and what we do. Okay. Tandaan po natin, man will judge us by what we are and what we do. Amen. Ang tao daw nag-judge sa pamagitan ng kanyang nakikita at sa pamagitan ng kanyang ginagawa. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ang Panginoon naman, sabi dito, mga kapatid, okay, the Word of God is our guideline for proper Christian conduct and action. Okay. Ang salita ng Panginoon ay nagtuturo or ito yung guideline for a proper Christian conduct and action. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid. Sabi pa, naalala ko tuloy yung sinabi ni brother mo na, Sister Jeannie, pag yung English mo hindi ko man maintindihan, oy, Tagalogin mo naman. Hallelujah, naalala ko matid, kaya Tagalogin ko. Hallelujah, praise God, pero English kasi yung ating subject, mga kapatid. No? Ayan. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang lihim ng pag-isip natin. Lagi nating tandaan. Or motibo, or intention, mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano po ang ating intensyon na nandito ngayon sa God is our strength. Sabi nga ng Panginoon, hahatulan tayo sa tao kung ano tayo at kung ano ang ating ginagawa. Pero, ang salita ng Diyos ang ating patnubay para sa wastong Kristiyanong pag-uugali at pagkilos. Kaya ang ating topic, Christian living, mga kapatid, bakit nandito yung ang loob po dito, mga kapatid, pagtuturo as a Christian. Pagtuturo, hallelujah, paano tayo lumakad bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Ang Kristiyano, hindi po yan tampuhin. Ang Kristiyano, hindi po yan pabibi. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil kung tunay kang Kristiyano, hallelujah, ay tanggapin mo na hindi po tayo for glory for me, kundi glory to God, mga kapatid. Para sa isang tiyak na kapsula na kahulugan ng kabuuang Kristiyano or personalidad, basahin natin ang Galatians chapter 5 verse 22. Anong nasasabi dito, mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, lumalakad po tayo as a Christian, mga kapatid, meron po tayong bunga sa Espiritu na tinatawag dito sa Galatians chapter 5, mga kapatid, verse 2. Ayan, may nag-message. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, sabi dito, ito po, mga kapatid, ang kapsula sa isang taong Christian or mayroong Diyos sa buhay, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, ang bunga sa Espiritu, the fruit of the Spirit, is what a person is not. What a does or but his outward action will be guided by the inner man. Sa loob, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sabi dito ng Apostol Paul, mga kapatid, sa Galatians chapter 5, verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat. Ito po ang panloob, mga kapatid, as a Christian living. Kung tayo po ay isang Kristiyano na, mga kapatid, nang doon talaga yung pag-ibig natin sa ating mga kapwa. Katuwaan, kapayapaan, yung mapayapa tayo. Amen? Pagpahinuhod or kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat. Ito po, mga kapatid, ang tinatawag na Christian o fruit of the Spirit. Hallelujah, na nasa atin. Number 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay ay walang katutusan. Ito po ang fruit of the Spirit, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Apostol Paul sa ating key verse, mga kapatid, na wag na kayong lumakad ng maging bata. Amen? Dahil dito po sa church o sa Corinthians, mga kapatid,
marami po dito na madali lang matisod, madali lang magtatampo. Salamat naman ako dito dahil wala po dito yan sa atin mga kapatid. No? Wala pong matampuhin dito kasi kung nais nating mag-grow, nais nating magpagamit sa gawain ng Panginoon mga kapatid, hindi man tayo na-appreciate ni numan, napatuloy pa rin tayo. Dahil wala naman pong magaling mga kapatid sa pagbahagi sa salita ng Diyos. Lahat po tayo. Sabi nga sa ating keyverse mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pagpaunawa. Ngunit ngunit masamang hangarin ay magpakabata kayo sa masamang hangarin. For example na lang, ginagawa mo yung masama, ay wala kang alam doon. Yung pagsisinungaling, wala kang alam doon. Kumbaga naging bata ka doon sa pagsinungaling. Pero ang paggawa ng mabuti mga kapatid ay yun po ang ating ilagay sa ating mga isip. Katulad sa ating ginagawa ngayon, nandito tayo sa God is our strength para po makinig sa salita ng Diyos at hindi lang po tayo tagapakinig, bagkus tayo din po ay tagagawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Next mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, ang salita ng ating Panginoon ay siya po ang ating bunga ng ating pagiging Christian. Ito po ang bunga, yun na po ang ating nabanggit sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23 mga kapatid. Amen? Ito po ang tinatawag na bunga sa bilang isang Kristiyano. The total Christian, yun po mga kapatid na wag na po tayong magpakabata. Next mga kapatid, sabi dito, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, kung ano po ang ating ginagawa, sabi pa dito babasahin po natin Tagalog to. Hallelujah. Kung tayo'y nagpahayag na tayo ay Kristiyano, ang lahat ng ating ginagawa at sinasabi ay magiging pagmuni-muni sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating buhay mismo ay ang ating pinakamadakilang personalidad na patutuo sa iba. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng ating mga bunga or sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Praise the Lord. Basahin po natin ang Luke chapter 6 mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Luke chapter 6 verse 43. Sabi dito, hantod sa unahan, praise God. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Pagkat bawat punong kahoy ay nakilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao'y di nakapagpaputi ng mga igos sa mga dawag at di nagkakaputi ng ubas sa tinikan. Praise the Lord. Hallelujah. Isa po ito mga kapatid, kung ano po ang kahoy, for example, sira, siyempre yung bunga din is sira mga kapatid. Kung ang ginagawa natin, ito na po mga kapatid, ay masama, magbunga din po yan ng masama. Pero yung ginagawa natin, nagpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon, hallelujah, magbubunga po ito mga kapatid. Amen? Hallelujah, nagpagamit tayo sa ating Panginoon, nagpagamit, nag-EMC kayo, praise God, hallelujah. Nagtatanim po tayo ng kabutihan, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito pong pinaka-importante bilang isang Christian, mga kapatid, na tayo po ay nagpapatuloy. Tayo po ay nagtatanim, mga kapatid, sa ubasan ng ating Panginoon. Ito po ang pinaka-importante bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah, na ang tinatanim natin puro kabutihan. Bakit? Dahil po magbubunga po ito ng mabuti, mga kapatid. 'Di ba pag yung ama natin or sino ba dito yung mga ama ninyo na hindi pa puro lang maganda ang ginagawa mga kapatid, siyempre atin din po silang turingan o 'di ba atin po silang tularan mga kapatid, tularan po natin yung mga tao na naglilingkod sa Diyos, kung baga sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung anong ginagawa natin bilang ina or ama mga kapatid, hallelujah, ay tayo po, hallelujah, ay ganun din po mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God. Sabi pa dito mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang tao ay maraming ginagawa. Minsan din natin alam mga kapatid, yung ating ginagawa pala, yung or yung bunga pala ay
kapahamakan. Kaya minsan mga kapatid, binibreak po yung ating mga plano para po ihatid tayo sa tama. Di ba? Praise God. Sabi dito, a Christian living mga kapatid. Ito po sa mga mananampalataya po ito mga kapatid yung topic natin. Kung mayroon man pong mga baguhan dyan, wag lang po kayong umalis mga kapatid ha. Kasi kung mga baguhan po kayo, ay pwede man kayong magtanong ba sa akin, no? Sa tulong ng Panginoon ay masasagot natin na oo o hindi lang po. Dahil ang topic natin as a Christian living, alam mo na yung salita ng ating Panginoon, nang doon po talaga yung ating pagsunod mga kapatid. Hindi na po tayo yung bata na madali lang po tayong magtampo. Pangit po yun mga kapatid ha. Hallelujah, pangit po yung madali ka lang magtampo, kunti lang na problema, tampuhan mo na. Amen. O hindi na kayo nakikita sa gawain ng Panginoon. Huwag nawa mangyari sa atin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil tayo na po ay Christian mga kapatid. Sabi dito sa ating topic number 1, ang Kristiyano at katapatan. Dito na po tayo sa number 1 mga kapatid. Okay? Dahil ang topic po natin na ngayon, praise God, sabi dito, hallelujah, ay kabuuan as a Christian, mga kapatid. O the total Christian, mga kapatid. The total Christian, letter A, the Christian and truthfulness. Amen? Hallelujah. Proverbs chapter 12 verse 22, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Ano po daw mga kapatid? Amen. Hallelujah. Babasahin nga natin mga kapatid sa Bisaya o Tagalog. Sa Tagalog mga kapatid. Sabi dito, letter A, Kristiyano at katapatan. Ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gumagawa ng tunay ay kanyang kaluguran. Hallelujah. Praise God. Ano po daw mga kapatid? A true Christian or a true Christian, kailangan tapat tayo sa ating sinasabi. Tapat tayo sa ating ginagawa. Tapat tayo sa ating sinasabi. Okay, balikan po natin mga kapatid. Ang Proverbs po, chapter 12, verse 22, nagsasabi mga kapatid, na ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gumagawa ng tunay ay kanyang kaluguran. Kaya tayo po ngayon dito ay tunay po tayong gumagawa, mga kapatid, sa ayon ng ipinagawa ng ating Panginoon. Number 1, kinamunhian ng Diyos ang kasinungalingan. Amen po ba? Kinamuhian ng Diyos ang mga sinungaling. Ano po daw? Mga kapatid, ang sinungaling po, meron po siyang kalalagyan. At lahat ng mga sinungaling ay magkakaroon ng kanyang kanilang bahagi sa lawa ng nagniningas sa apoy at asupre. Saan po natin ito mababasa mga kapatid? Hallelujah. Punta po tayo mga kapatid sa Revelation chapter 21. Ito pong kabahagi sa taong sinungaling mga kapatid. Amen po ba? Dito po tayo dahil nag-base po tayo sa Christian living mga kapatid. Amen? Sabi dito sa Christian living mga kapatid or sa ating topic, Apocalypse chapter 21 verse 8. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Sabi dito, ngunit ang duwag at mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga namamatay tao at sa mga namakikiapid at ang mga mga ngaway at ang mga magsambag Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen po ba? Ang Biblia po ang nagsabi mga kapatid na ang tao, hallelujah, kung tayo po mga kapatid ay lumalakad, na nandito pa po tayo, namumuhay pa tayo mga kapatid, may panahon pa po na ating baguhin ang ating pamumuhay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Dahil as a Christian living mga kapatid, hindi na po tayo magpabibi dito.
Amen po ba? Hindi na po tayo mga kapatid na mapapansin pa tayo sa mga kapatiran natin. Look to Jesus lang po tayo. Looking to Jesus, the author, the finisher of our faith, mga kapatid. Dahil nasa Kanya lang po ang lahat, mga kapatid. Siya po ang makapag-decision sa atin, Lord, kung maligtas ba tayo or hindi, mga kapatid. Okay? Bilang sa Christian, mga kapatid, tayo po ay God hate lie. Kung tayo po'y magsinungaling, kung nagsinungaling tayo kahapon, ngayon magbago na po tayo, mga kapatid. Dahil all liars shall have their part in the lake which burned with a fire and brimstone. Hallelujah. Hallelujah. Luoy, kawawa po mga kapatid kung tayo po ay namuhay pa ng ganito, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Hindi ko po kayo kilala pero wag po kayong magalit sa topic natin dahil Christian living po tayo as a Christian, mga kapatid. Hallelujah. Isa po itong pagtutuwid. Even ako tinutuwid dito, mga kapatid. Okay, next, mga kapatid. Number 2, ano ang katotohanan? Basahin natin, mga kapatid. Doon po tayo sa katotohanan. Diba? Praise God. Hallelujah. Mayroon pong katotohanan na tinuturuan po tayo, mga kapatid, sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi dito sa book of Awit or Salmo, mga kapatid. Puntahan natin ang Salmo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Salmo 119. Okay, 119 verse 142. Tama ba ako? Okay. 142, mga kapatid. Sabi dito, ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo ay katotohanan. O, di ba? Katotohanan po ang mga utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Lahat pong nababasa natin dito sa Bible ay katotohanan. Tinutuwid po tayo. Huwag po tayong malungkot kung mayroon pa tayong nagawa na kasuklam-suklam sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pwede pa po na yan baguhin ng ating Panginoon kung tayo po'y lumalapit sa Kanya. Amen? And next po verses, mga kapatid, mababasa po natin. Hallelujah. Sa Book of Awit pa rin, mga kapatid. 151. Praise the Lord. 151, mga kapatid. Praise God. 150. Praise the Lord. Sabi dito, mga kapatid, 151, mababasa po natin dito sa 119 chapter 119 verse 151. Sabi to, ikaw ay malapit, O Panginoon, at lahat mong utos ay katotohanan. Amen? Hallelujah. Lahat po ng utos ng ating Panginoon ay katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, alisin po natin yung pagiging sinungaling natin sa Panginoon. Hindi po tayo nagsinungaling sa ating kapwa Kristiyano, pagko sa Panginoon po tayo nagsinungaling. Sa 66, mga kapatid, or 160, ang sabi niya, ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan. Bawat isa ay inyong matuwid na kahatulan ay magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Talagang nandito po talaga, mga kapatid, sa Psalms 119. Babasahin nyo na lang po, mga kapatid. Ang karagdagan po bilang katotohanan. Ito pong number 2, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito ay isang sukat ng katotohanan ng Diyos. Number 3, mga kapatid, sabi dito, mahalin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay dapat mahalin talaga. Hindi kinakonsinte ang panganib na hindi pagmamahal ng katotohanan. Hindi daw kinukonsinti ang mga gumagawa ng hindi katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yung hindi natin na i-apply yung salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Panatilihin natin, mga kapatid, na Lord, tulungan mo kami na mag-grow, mag-level po tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Thessalonica, mga kapatid, o 1 Thessalonica chapter 2 verse 10, mga kapatid. Sabi dito, kayo nga'y saksi at ang Diyos man kung gaano pagkabanal at mapatuwid o pagkamatuwid at
pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Praise God. Sabi dito mga kapatid sa 11, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inuugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalakas ng loob ninyo ay nagpatutuo. Sa inyo ay nagpatutuo. Ito pong tinatawag mga kapatid na mahalin natin yung katotohanan. Dahil yung katotohanan po, sabi pa nga sa John 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi po dito mga kapatid, ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Sa 12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y tinawag ng ating Panginoon mga kapatid para po sa kaniyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, tayo po'y anak ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, ito po'y tinatawag na Christian living mga kapatid. Ito po'y panloob bilang isang Kristiyano, di ba? Hallelujah. Pagtuturo sa atin mga kapatid na makalakad tayo, ay mali pala itong ginagawa ko, nga nakapagsinungaling ako kahit konti, mga kapatid, na sinungaling natin, or kahit ako sa aking sarili mga kapatid, pinagsisihan ko po na may mga times, hallelujah, na makapagsinungaling tayo mga kapatid, kahit pala kunti lang na pagsinungaling. Wala po tayong tawag doon mga kapatid, wala tayong tawag doon sa langit, wala tayong part dun sa langit mga kapatid. Kaya ingat, kailangan Kristiyanong may katapatan. Amen? Letter A, Kristiyano at katapatan. Number 4 mga kapatid, ang banal na espiritu ay ang bukal ng katotohanan. Kung meron po tayong banal na espiritu sa ating puso, alam nyo ba mga kapatid, yun po ang magkukurik sa atin. 'Di ba? Meron po tayong gagawin na mali, meron po, ay magnakaw ako. Tapos, naisip mo mga kapatid, anong sabi doon sa salita ng Diyos na ang magnanakaw, walang kaharian sa Diyos? Siyempre mga kapatid, nag-come up sa iyong puso. Uy, hindi na ako magnanakaw. Yun po ang ibig sabihin doon mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos, ito pong banal na espiritu, yun pong nagtuturo sa atin, hallelujah, upang tayo'y makalakad ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi pa niya dito, kapag pinahintulutan nating puspusin tayo sa Diyos sa kanyang espiritu, ang batas ng katotohanan ay nagsisimulang gumagana. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid? Batas ng katotohanan. 'Di ba? Nag-active ang ating puso, isip mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung papasukin natin ang Panginoon sa ating mga buhay mga kapatid. Praise the Lord. Next mga kapatid, sabi dito, praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, kung ang katotohanan ay nasa panloob ng bahagi, kung gayon ang katotohanan ay tiyak na lalabas. Hallelujah. Ito na, parang nalam niyo na to. Kung ano pong nasa loob natin, amen, tiyak na lalabas mga kapatid. Kung ang loob natin is puro mga magaganda mga kapatid, lalabas yan. Pero kung ikaw sa loob mo ay puro ka galit mga kapatid, lalabas din po yan sa ating bibig. Amen. Lalabas po yan mga kapatid sa ating mga bibig. Basahin nga natin mga kapatid, no? Praise God, sa Matthew. Puntahan po natin ang Matthew chapter 12. Hallelujah. Matthew chapter 12 mga kapatid. Nasundan po ba ako? O paspas ra ba jud akong gistorya or tama ra? Kuan sa mga kapatid, responsan mo dira. Hallelujah. Malakas, madali lang ba or okay lang ba 'yon? Praise God. Salamat no. Hallelujah. Dinadahan-dahan ko lang po mga kapatid kasi masarap kasi yung dahan-dahanin, no? Para maintindihan talaga natin mga kapatid. Hindi po ito laro ang ating ginagawa dito, kundi seryoso po tayo mga kapatid. Maging ako man, nagseryoso ko kahit na saktan ako sa amo ko ba, pagalitan ako, no? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, kung ano po yung panloob natin or ginagawa natin or ano pong nasa puso natin, lalabas po yan at doon ka na makilala.
Matagal na to siyang Kristiyano, pero nung nagalit siya, nagsalita ng pagpamalikas, di ba? Hallelujah. Hindi pala niya nalagay sa kanyang puso yung salita ng Diyos dahil ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro hindi maganda. Amen? Sabi dito sa Matthew chapter 12, mga kapatid, verse 34, sabi dito, kayong lahi ng ulupong, nagpapaano kayo, kayong lahi ng ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsalita ng mabuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. O, tandaan natin mga kapatid ha. Hallelujah. Kung ano po ang nasa puso natin, nagsasalita po ang ating bibig. Hallelujah. Sabi pa dito mga kapatid sa 35, ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Okay. Ano pong ibig sabihin dito sa isang parable na sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Praise God. Makilala natin ang isang tao pagdating, mga kapatid, na kung ano pong lumalabas sa kanyang bibig. For example, nandito tayo ngayon sa gawain ng Panginoon. Mamaya, worldly song naman yung ating napakinggan. Hallelujah. Lalabas yun. Bigla ka lang umawit, mga kapatid, na sana'y maulit muli. Sana'y maulit muli. Yun pa natin. Sana maulit muli. O, diba? Yun kasi nasa loob mo na awit. Praise God. Hallelujah. Pero kung paglabas natin dito, mga kapatid, salita ng Panginoon, ang nasa puso natin, magtaka na lang kayo, mga kapatid, na umaawit na kayo kay buti-buti mo, Panginoon. Ha? Diba? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, pinapaalahanan mo ako. O, 'di ba mga kapatid? 'Yun po ang tinatawag, mga kapatid, na ibig sabihin kung anong lumalabas sa isang tao. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat ng ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, is minsan na magaling magsalita, pero pagdating sa application, mga kapatid, 'yun ang pinakamahirap. No? 'Yun po talagang pinakamahirap. Kaya nawa sa atin, ako din talaga ay napangaralan dito. Amen? Number 4, ang banal na espiritu ay ang bukal ng katotohanan. Kapag pinahintulutan natin, puspusin tayo sa Diyos, sa kanyang espiritu. Ang batas ng katotohanan ay nagsimulang gumana sa ating loob. Kung ang katotohanan ay nasa panloob natin, hallelujah, gayon din ang katotohanan, tiyak na lalabas po, mga kapatid. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos sa akin, kapatid. Amen? Lalabas, puro na lang testimony. Hindi na niya sinasabi ang, ganito kasi, wala na siyang sinisisi na tao. Kundi puro na lang kabutihan yung na-appreciate niya, mga kapatid. Puro na lang pagpapala yung na-appreciate niya. Kasi nga, mabuting loob eh. Pero yung taong hindi appreciate niya yung nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay, puro kulang, puro hindi mabuti, puro negative ay yung nasa puso, mga kapatid. Pero once na ang Diyos, puro katotohanan yung, hallelujah, kahit nagkamali ka man, hallelujah, lumalapit ka sa Panginoon, humingi ka pa rin ng tawad sa Panginoon, ibig sabihin, nandoon yung puso mong tumanggap ka. Yes, hallelujah, yes, nagkamali ako. Salamat, Lord, na na-rebuke mo ako sa salita mo. Hindi ibig sabihin na, bakit itong salita na ito, pinatamaan yata ako ng sister na yan. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, active. Hallelujah. Hallelujah. 2 sulab, mga kapatid. Hindi ko man kayo kilala, pero kilala tayo ng ating Panginoon. Lalabas at lalabas po ang tunay na tayo pag tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay anong nasa loob natin. Kung puro galit, puro tampong, puro mali ang ating tinitingnan ni sister, mga kapatid, hindi talaga tayo mag-grow as a Christian living, mga kapatid. Kailangan natin as a Christian, mga kapatid, makikita po na ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay. Maging ang ating pananalita, puro blessing, hallelujah. Puro pagpapala, hallelujah. Puro, mga kapatid, pagmamahal
sa kapwa. Nandun yung fruit of the Spirit, mga kapatid, ng pag-ibig, hallelujah, ay hindi mawawala, mga kapatid. Kahit ginagawan ka pa ng masama, pag-ibig pa rin ang pinapakita mo sa inyong sisters, sa inyong brothers, mga kapatid, dahil nandun na po, kaloob na po yung fruit of the Spirit, hallelujah, ang bunga sa Espiritu, hallelujah, na pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. Amen. Pag-ibig sa kapwa ang mananahan sa atin. Hindi na po tayo, mga kapatid, hallelujah, na tao. Hindi na po tayo yung tao, mga kapatid, na pag-ibig lang pag nasa harap. Pero pag talikod, hindi mo na mahal yung sister natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yun po ang pagloob, mga kapatid. As a Christian, nandoon po yung pag-ibig natin sa kapwa. Hallelujah. Maging sa kanyang mga ginagawa. Praise the Lord. Sa ating mga ginagawa, pag-ibig pa rin ang nangunguna sa ating buhay. Next, mga kapatid, sabi dito, number 5, walang dahilan para mamuhay tayo ng praise God, walang dahilan para mabuhay ang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay dapat lahat ng oras at ang lahat ng pagkakataon ay maging tapat. Anumang pagtatakla o pagtatangka ng linlangin ang iba sa pamagitan ng kung anong ating sinasabi. Okay. Ano po daw, mga kapatid? Walang dahilan para mabuhay ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay dapat sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon ay maging tapat. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kailangan may maging tapat, mga kapatid. Hindi lang po ibig sabihin na magtapat ka lang ngayon kasi nasa church kayo. Hallelujah. Paglabas natin, mga kapatid, hallelujah, balik naman tayo sa makamundo. Hindi po ganun, mga kapatid. Wake up. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, huwag nating pabayaan na i-apply natin ang salita ng Diyos. Dahil hindi makatotohanan at makakatuwid ang isang kasinungalingan. Amen? Kasinungalingan. Ano po yun, mga kapatid? Yung kasinungalingan na mga turo, mga kapatid, di ba? Hindi yan pwedeng maging totoo. Hindi yan pwedeng itama. Mali na nga, itama paminsan sa mga tao. No, marami pong mga tao ngayon na pwede na siguro yan, sister. Pero hindi po ganun ang ating Panginoon. Mali sa Panginoon. Mali hanggang ngayon. Mali, mga kapatid. Amen? Hindi po pwedeng itama natin. Minsan ng tao magawa-gawa ng Bible para itama lang yung talagang mali. Pero sa mata ng Panginoon, mali is mali, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Nandyan pa ba ako, mga kapatid? Kaway-kaway muna kayo at mayroon na po tayong na-consume na oras. 37 minutes na po ako, mga kapatid. Okay, next, mga kapatid. Last na po ito, no? Kasi ang letter B, katapatan. Tapos, ipaliwanag ko lang po ito sa susunod siguro, mga kapatid, dahil wala na po tayong oras. Hallelujah. Dito po, iniisa-isa ko po talaga to bilang isang Kristiyano, mga kapatid, no? Hallelujah. Ay, kailangan po natin ito. Talaga, Christian living, mga kapatid. Pinaka-importante po ito, no? Hallelujah. As Christian, mga kapatid. Letter B, Christian and honesty. Yun po ang letter B, mga kapatid. Nandun pa tayo sa letter A, the Christian and truthfulness. Kaya sabi pa nga sa ating key verse doon, mga kapatid, na lying lips and abomination to the Lord. Sabi doon, Tagalogin natin, mga kapatid. Ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gumagawa ng tunay ay kanyang kaluguran. Yun po ang Kawikaan chapter 12, verse 22, mga kapatid. Kaya kung tayo magsinungaling, alam pa rin ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dito na po tayo sa number 5, yung dahilan sa mabuhay ang Kristiyano. Hallelujah. Hindi lang tayo Kristiyano pag nasa gawain, kailangan Kristiyano pa rin tayo kahit wala tayo sa gawain. Amen? Kristiyano pa rin tayo, mga kapatid. Iwasan natin yung pagpanakit sa kapwa natin. Iwasan natin yung pagmaritis natin sa kapwa natin, mga kapatid. Lagi nating isipin ang good side or good nga mga nangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Maging mapasalamaton tayo sa buhay natin, mga kapatid. Huwag tayong tumitingin na mga kapwa natin na mayroon po silang puling sa kanilang mga mata. Sa akin, may truso pala, nakakahiya sa Panginoon. Kaya, ang isang Kristiyano, makapag-focus lang tayo, mga kapatid, pag tayo po'y tumitingin sa ating sarili. Lord, I'm not worthy. Lord, I'm not worthy. Hallelujah. Praise God.
Pag ikaw ay nasa langit na, mga kapatid, hindi mo na makikita na, grabe Lord, ang masasabi mo na lang doon, grabe Lord, no? Totoo ba Lord na nasa langit ako? Kasi napaka makasalanan ko Lord. Diba? Iyak ka na lang doon, naiiyak ka dahil sa presensya ng Panginoon, naligtas ka. Hindi mo na naisip yung mga taong na hindi naligtas, mga kapatid, dahil ang atin doon pagpupuri na lang talaga sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, bilang a Christian, mga kapatid, maging totoo po tayo. No? Hallelujah, maging totoo po tayo. Kailangan tapat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Babasahin po natin, mga kapatid, ang awit. Number 6 na po tayo, mga kapatid. Okay? Number 6 na po, dito lang po tayo magtatapos, mga kapatid, no? Kasi wag na po nating pahabaan. Kasi dito lang po tayo sa letter A. Hallelujah, may points po tayo na hanggang number 7 po siya, mga kapatid. Hallelujah. Number 6 lang pala. Okay, dito lang po tayo. Ang letter B, next Saturday na po ito kasi gusto ko pong isa-isahin ito, mga kapatid, dahil kahit na magtagal tayo sa part o sa Christian living, at least man lang, mga kapatid, dito pa lang meron na po tayong maa-apply. Sayang kasi kung ubusin ko po ito, ipaliwanag sa inyo kung meron namang hindi natin nakukuha. Dito lang po muna ako sa letter A, mga kapatid, as a Christian at katapatan. O, ang Kristiyano at katapatan. Praise God. Bilang Kristiyano, tayo po ay maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Dahil kung ano po, madali ka lang magalit, mga kapatid, big sabihin yun po ang nasa puso mo. Pero once na madali ka magtimpi sa galit mo, madali kang iwas sa yung tinatawag, mga kapatid, na makaiwas ka sa mga problema, yung mga hindi magandang mga usapan, iwasan niyo na lang, mga kapatid, para hindi kayo maging ganun din po, mga kapatid, no? Iwasan ninyo yung mga sinasabi na mga paninira ng mga kapwa, iwasan ninyo yan. Kung mayroong mag-chat sa inyo na iba yung mga chat nila, mas mabuti, mga kapatid, umiwas po tayo. Sabi dito sa Awit chapter 15 verse 1 to 15, or Awit chapter 15 verse 1 to 5. Ayun po. Panginoon, sinong makapagpanunulay sa inyong tabernakulo? Sinong tatahan sa inyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng patuwiran o katwiran at nagsalita ng katotohanan sa kanyang puso. Amen. 3. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan ng kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa, na sa mga mata niya ay nasisipayo ang masama. Hindi siya nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sarili ikasasama at hindi nagbabago. 5. Siyang hindi naglabas ng kanyang salapi sa patubo ni kumuha man sa suhol laban sa kanyang sala. Hallelujah. Siya'y gumagawa ng bagay na ito ay hindi makakilos kailanman. Amen? Hallelujah. Dito po, mga kapatid, siyang lumakad ng matuwid at ang gumagawa ng katwiran at nagsalita ng katotohanan na siya ang puso. Kung tayo po, mga kapatid, nagsasalita tayo ng katotohanan, hallelujah, huwag tayong matakot. Ang katotohanan, sabi na nga, mga kapatid, John 8:32, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. Bilang Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, lumakad lang po tayong may katapatan. Huwag tayong lumakad, mga kapatid, na pagaywang-gaywang. Magtapat lang ako ngayon dahil Christian ako or nasa gawain ako. Hallelujah. Magtapat din tayo kahit hindi tayo nasa loob ng Christian, mga kapatid, o sa church. Hindi tayo sa loob sa BR na ito, mga kapatid. Magtapat tayo talaga sa ating Panginoon. Alam ba natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo po, mga kapatid, ay katulad ng isang uh, nag nangingisda, mga kapatid. Yung nangingisda, lahat yan, yung pukot na yan, is kuha lahat yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lahat yung isda makakain doon sa makuha doon. Yung hindi naman makain, siyempre itatapon yon, mga kapatid. Kaya tayo din po, mga kapatid, kung baga sa atin din, ligligin po tayo bilang Kristiyano. Kaya nawa, mga kapatid, hindi tayo masali doon sa liglig, ha? Hallelujah, mga kapatid kong mahal. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid.
Kawikaan chapter 12 verse 19, ang sabi niya dito mga kapatid, ang labi ng katotohanan ay matatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Okay? Hallelujah. Praise God. Ito po talaga mga kapatid, bilang talaga mananampalataya dahil para po ito sa atin, sa akin, mga kapatid. Hindi talaga magtatagal yung mga sinungaling, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kahit kunting pagsinungaling talaga. Ito po ay dapat maging bata po tayo. Hindi na tayo marunong. Yung bata bitaw mga kapatid, kahit sabihin mo yan na, sabihin mo sa papa mo, wala akong kausap ha, pero meron pala mga kapatid. Kaya, ang nangyari, sinabihan niya yung mama niya, "Ma, may kausap si Papa." Di ba sabi ko sa iyo, wakal. Di ba yung bata, hindi yun marunong magsinungaling mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul na maging bata nawa kayo ng pag-iisip. Amen? Dahil yung bata, hindi yun marunong gumagawa ng masama mga kapatid. Kaya ganun din po tayo at hindi tayo gumagawa ng masama mga kapatid. Dahil nga, tinuturuan tayo na maging mangmang tayo mga kapatid sa paggawa ng kasamaan. Praise the Lord. Sabi nga sa ating binasa mga kapatid o sa ating key verse nandyan sa taas, hallelujah, mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Datapwat sa pag-isip kayo'y magpakatao. Amen? Hallelujah. Isa pong itong paalala sa atin na hallelujah, sanggol tayo sa mga kasalanan, mga kapatid, na wag nawa mamuhay sa ating mga puso yung mga pagsisinungaling natin, mga kapatid, sa kapwa natin. Dahil ang pagsinungaling, mga kapatid, ito'y mahirap iwasan. Mahirap po ito iwasan, mga kapatid, lalo na sa aking kapakanan nito, mangyari to, ganito, ganyan. Pero wala na po yan dito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Balik tayo, mga kapatid, sa number 6. Basahin po natin ang Episode chapter 4, verse 6. Or Episode chapter 4, verse 25. Ang sabi dito sa 25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsalita ang bawat isa sa inyo katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin. Okay? Kayong magagalitin at huwag kayong kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. O, di ba? Mga kapatid, yung bata, madali lang yung magpatawad. Pero itong nag-isip bata, mga kapatid, tagal kaya itong magpatawad. No, yun po mga kapatid, talagang mahirap po magpatawad. Pero sa tulong at habag ng ating Panginoon, makapagpatawad po tayo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Dito po mga kapatid, dito po natin tatapusin ang ating pag-usapan ngayon. At next time mga kapatid, meron na po tayong ang Kristiyano at katapatan. Okay? Hallelujah. Sa susunod na po yan mga kapatid. Letter B na po yan, no, sa part 2. Part 2 na po tayo, letter B. Hallelujah, the Christian and honesty, mga kapatid. Dahil wala na po akong oras, limitado lang po yung oras natin, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pinag-usapan po ngayon ay the Christian and truthfulness, mga kapatid. Amen? Total Christians o the total Christians, mga kapatid, hallelujah, kailangan po tayong tumayo. Hindi na po tayo magiging bata sa pananampalataya. Tayo na po ay tinatawag mga kapatid na grow, mature Christian na po tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon mga kapatid. At yun lang po at nawa meron po tayong nakukuha dahil God knows our secret thought mga kapatid at motives and intention. Hallelujah. God knows everything mga kapatid. Man will judge us by what we are, what we do mga kapatid. But the Lord or the Word of God is our guideline for proper Christian conduct and action, mga kapatid. Lagi nating tandaan, hallelujah, alam ng Diyos ang ating mga lihim na pag-iisip. Amen? Nagsinungaling tayo, alam ng Diyos, mga kapatid. Kunting bagay, alam ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, alam ng Diyos ang motibo natin pagpunta natin dito sa God is our strength. Siyempre, nagpapagamit tayo dito for the glory of God, mga kapatid. Amen. And also, mga kapatid, intention natin. No? Hallelujah. Minsan, tinatulan tayo sa tao. Pero,
tunay na makahatol natin ang Diyos lang. No? Minsan hinahatulan natin yung tao sa pamagitan ng kanyang pananalita, sa kanyang gawa, sa kanyang kilos, mga kapatid. Pero ang tunay na makaisip or tunay na makabasa sa kanya is ang Diyos lamang po, mga kapatid. Amen? Kaya kung may nagkakasala man ng mga kapatiran natin, kung tayo may nagkakasala din, mga kapatid, hindi po ang Panginoon nagsabi na hahatulan kita. Ngayon pa po ang panahon na lumalapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Ngayon po ang panahon, mga kapatid, na kung anumang kasuklam-suklam na ating nagawa sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang salita, hallelujah, sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat ang Diyos na siya tayong patawarin. At ating mga kasalanan, tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan, mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya, lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, kung nakapagsinungaling tayo, mag-repent tayo. Hallelujah, nandyan naman yun sa atin, mga kapatid, kung paano natin, hallelujah, sa buhay ang salita ng Diyos. Bilang Kristiyano, mga kapatid, nagkakamali tayo. Marami tayong pagkakamali, kaya nice natin, mga kapatid, pag lumakad tayo, hallelujah, lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil siya lamang po, mga kapatid, ang nakakilala sa atin. At kung ano tayo, magbubunga po yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos sa oras na ito at ako na po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah sa oras na ito, Panginoon. Napatuloy po kami, ugad, na lumalapit sa iyo, God. Hallelujah sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagtuturo sa amin, O Lord God, lalo na itong pagtapat, Lord God. At nawa, Panginoon, hindi po kami pakunwari sa aming paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, hallelujah, ikaw po ang nakakilala sa amin, O Lord Jesus. Nais namin, Lord, na mag-grow pa kami bilang espiritu or bilang Christian living, Lord. Upang, Lord God, hallelujah, ikaw maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na hindi po kami pakunwari, O Lord Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, hallelujah, na hindi na po kami isip bata, O Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, hallelujah, na ang aming paggawa, Panginoon, na kasinungalingan or anuman, Lord, na kasuklam-suklam sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hindi na po namin magagawa, Lord Jesus. Hallelujah, bigyan mo po kami, Lord, ng takot sa aming puso, isip, Panginoon, upang sa ganun, O Lord God, hallelujah, mamuhay kami ayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito. Patuloy po ako, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, Lord. I-bless mo po ang BR na ito, Lord God, mula sa owner, hallelujah, kay Brother Rai, kay Sister Malin, Sister Angel, Brother Mo, Pastor namin, Lord, ang aming President Pastor, Milper Awitanon, patuloy mong i-bless, O Lord God. At sa aming kapatid na sis Popcorn, Panginoon, Sister Baby Love, hallelujah, sa aming mga kapatiran, mga bisita, Lord God, at lalo na sa birthday celebrant sa oras na ito, kahapon birthday ni Brother Dustin, Lord God, patuloy mo siyang i-bless, at patuloy mo, Lord, na ingatan ang aming kapatid na ito. Palaguin mo spiritually, O Lord Jesus. Ganun din po sa kanyang trabaho, Lord God. The more i-bless mo pa po siya, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po siya ng kalakasang espiritual, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito sa iyo namin. Itinataas ang gawain ito sa inyong pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, we pray, amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid, at ibabalik ko po sa ating MC. God bless us all. I love you with the love of the Lord po.